Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1129 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga malalaman natin? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa ang chapter dito sa nagkakagulong mga tao sa Lego Kingdom. Nakita kasi nila itong Sun God na galit at naiisip nga ng mga to na katapusan na ng mundo nila. Sinabi nga nitong Sun God na hindi nga niya mapapatawad sila Luffy dahil sinira daw nila yung temple nito. Binugbog yung mga alaga niya, yung mga alagad daw niya. Ito nga, makikita natin na nakahandusay lahat ng mga Rabbit Guardians ng Sun God dahil sa panggugulo nila Luffy. At eto na, nagpapatuloy pa din sa pagtakas itong sila Luffy. Sabi nga ni Nami ay nakakatakot daw yung giant na yon. Sabi naman ni Chopper na hindi daw mukhang God yon, mas demon daw ang bagay na pangalan doon. Si Usopp naman ay natatakot dahil bakit daw ganon, umaalog daw yung paligid nila. Sabi naman ni Luffy na ganun daw talaga dahil gawa sa Lego yung buong lugar. Si Scott naman dito ay takbo at talon lang ang ginagawa. Nakita nga ito ng mga tao na nandun at nagtataka sila bakit tumatakas itong si Scott. Sabi nga ni Luffy na mukhang pinaghirapan nga daw ng Sun God yung buong lugar na yon, kaya tumakas na lang daw sila nang hindi sinisira ang lahat ng nasa paligid. Ang kulit din talaga na itong si Luffy, ngayon lang sinabi na wag manira. Pinapatigil nga dito ng Sun God si Scott at bakit daw tinutulungan ito yung mga nanggugulo na yon. Sabi nga ni Luffy na buti na lang daw nakasakay sila kay Scott dahil mararating daw nila yung dulo ng lugar ng mabilis. At nasa na daw ba sila? Si Nami naman dito ay may tinapon at mukhang yon yung blueprint ng Lego Kingdom. Nagulat nga doon si Usopp sa ginawa ni Nami. Sabi na lang ni Nami na wag na daw silang mag-alala dahil na-memorize na daw naman niya lahat ng yon. Sabi naman ni Usopp na buti naman daw. Tinuro ni Nami yung dulo ng Kingdom at sinabi nito kay Luffy na nakikita daw ba niya yung salamin na yon. Diba daw katulad din yon ng pinto kanina. Sabi naman ni Luffy na oo nga daw parehas. Sabi pa ni Nami na kung titingin daw sila sa taas, yung mga ulap ay gawa lang daw sa mga bulak. Sabi naman ni Zoro na mukhang malaki lang daw yung lugar pero nasa loob lang daw ito ng kwarto ng giant. Tama daw sabi ni Chopper. Sabi naman ni Sanji na mukha lang daw talagang walang hanggan yung nakikita nila. Sabi naman ni Nami na hindi ibig sabihin noon hindi yun natatapos. Kailangan daw nila na umusad ng umusad para marating nila yung dulo at makikita nga natin ang kabuuan ng lugar at kung nasa na ang mga bida natin. Makikita din natin kung nasan yung kwarto ng giant na Sun God. Parang halos buong kwarto na yung laki ng Lego Kingdom na yon. Narinig naman yon ng Sun God at sinabi nito na ganun daw ba? Kung naniniwala daw itong sila Nami sa blueprint na nakuha nila na yon, yung impormasyon sa buong lugar ay nagkakamali daw sila. Ang totoo daw ay yung lugar na yon ay isang detention center para sa mga giant. Yung tungkod nga ng Sun God ay naging net at mukhang ito yung panguhuli niya sa mga bida natin. Naganda na nga sila Zoro. Si Sanji naman napansin na parang yung tono ng pagsasalita ng Sun God ay katulad ng mga samurai sa Wano. Sabi pa nung Sun God ay yung lugar daw na yun ay nadesenyo para hindi makawala ang mga giant. Kahit daw makarating sila doon sa kabilang pader ay akala daw ba nitong mga bida natin ay makakawala daw sila. Isa lang daw ulit yung dead end at tumawa nga ito. Nagawa na nga mahuli nitong Sun God ang pusang si Scott. Nagtaka naman yung mga tao doon dahil bakit ganon daw yung ginagawa ng Sun God kay Scott. Siyempre kasamang nahuli yung mga bida natin kaya itong sila Zoro at si Sanji gumawa ng paraan para mawasak yung net na yon. At ayun, inatake nila at nawasak nila. Nakawala ulit ang mga bida natin at si Scott. Nagulat nga yung Sun God dahil nasira yung net. Masyado daw makulit yung mga nanggugulo na yon. Di bali daw, papunta naman na daw sila doon sa lugar ng Mighty Ear God. Bigla naman tinawag ng dalawang tao yung Sun God. At sinabi nila yung nangyari doon sa Mighty Ear God. Nakita daw nila yung katawan nun na parang inihaw na hindi pa din daw nila tukoy kung ano ang nangyari. Tapos daw nakita pa nila yung crack sa langit. Mukhang minamalas daw talaga sila ngayon. Galit na galit nga yung Sun God sa nalaman niya. Bigla kang napatanong yung Sun God na paano daw nangyari na natalo yung mabangis na rabbit na yon. Bigla namang nagdrama itong Sun God. Gaano daw kaganda at kahalaga ang binibigay ng mundo na yon. Isang magandang kwento nga daw ang natuklasan niya sa kanyang maliit na hardin kahit na may nawalang buhay nang di niya nalalaman. Bigla naman na iba ang mood nitong Sun God at nasabi na minaliit daw niya yung mga yon at medyo kinakabahan daw siya ngayon. May mga masasama daw na biglang dumating at may bayani na lumitaw sa kanyang mundong nilikha. Isang history daw ang nangyari. Ito daw ang ganda ng kanyang mga living dolls at lahat ng yon ay kanya. Masyadong seryoso itong Sun God na to. Ang mga tao naman na nakasaksi sa kaguluhan ay nagpa siyang umalis doon para nga makaligtas sila. Sabi nung isa na meron naman daw labasan kaya puntahan na lang daw nila yon. Napatanong naman si Luffy na bakit daw tumatawa yung Sun God na yon. Patuloy pa din sa pagsasalita itong Sun God pero bigla nitong nasambit yung pangalan ni Hyrodin. Nasabi nito na itong si Hyrodin ay kinikilala sila Luffy
pero iba daw siya. Titingnan daw niya kung ano ang sunod na gagawin ng mga bida natin. Bigla naman gumawa ng atake itong si Usopp at ito nga yung Little Green Star. Skull Grass Bomb niya. Pinatama niya yon doon sa pader para nga masira yon. Ang lakas nung atake na yon na pati yung Sun God tumalsik pero hindi nga ito umepekto. Nabasag nga nito yung salamin pero yung pader ay nandun pa din. Sobrang tibay daw ng pader na yon. Sabi naman ni Luffy na siya na ang bahala. Itong Sun God naman ay patuloy pa din sa mga sinasabi niya. Inihahalin tulad niya ang mga nangyayari sa mga aklat at mga chapter na unti-unti nga daw gumaganda ang mga nangyayari. May mga hindi daw inaasahan pero parte daw yun ng isang character development. Yung nakikita daw niya na pangyayari na parang nasa comics ay nasisiyahan daw siya at parang maluluha pa. Buti na nga lang daw ay napunta ang mga bida natin doon sa lugar niya. Tinawag pa niya ang mga pangalan ng mga bida natin at may taso pang nasa hulihan ng mga pangalan nila. Katulad na lang ng Luffy taso. Nagtaka naman si Nami na bakit daw kilala sila nitong Sun God. Napatanong naman si Chopper na ano daw yung taso na yon. Si Luffy naman naghanda na. Sabi nga nito na susuntukin na lang daw niya yung pader. Mukhang kailangan nga daw niyang gumamit ng kaunting Gear 4. At ayun, ginamit nga niya pero yung isang kamay lang niya. Kaya na nga ni Luffy na makontrol ito na hindi nagtatransform. Napatanong naman si Nami kay Usopp na di ba daw wala naman sisisihin sa kanila kapag may nangyaring natural disaster. Sabi naman ni Usopp na yung lindol, pagbaha at yung bagyo daw ba? Oo daw, normal lang daw na nangyayari yun. Sabi naman ni Nami na o sige daw, kasi yung Sun God daw na yon ay purong walang kwenta ang pinagsasasabi at naaasar na nga daw si Nami. Bigla naman nagsalita si Sanji at sinabi nito na isang giant daw yon pero naiintindihan daw ni Sanji kung bakit galit si Nami. Hindi din daw niya mapapatawad yung Sun God na yon. Naiisip nga daw niya lagi kung paano daw dinamitan nito si Nami. Dudurugin daw niya yon sa sipa. Itong Sun God naman ay parang may iniisip at ito na nga, may flashback. Makikita natin kung sino itong Sun God. Meron nga ditong giant na kinakausap yung malaking uwak na kinalaban nila Luffy. Ang pangalan pala nito ay Mugen at parang alaga siya nung giant. Ito din pala yung kumuha sa Sunny at sa mga bida natin. Ang nagpapanggap pala na Sun God ay itong si Road na isa sa mga miyembro ng New Giant Pirates ni Hyrodin. Nagtaka nga ito kung ano yung dala ng uwak at nakita niya na sila Luffy pala yon. Pero bakit daw sila nandun? Diba daw kasama nito yung mga Giant Warrior Pirates? Mukhang may nangyari daw na kakaiba. At tulog na tulog nga daw ang mga ito. Kung galing daw ang mga ito sa Egghead, mukhang nadaan daw sila doon sa Sleeping Mist Belt na tinatawag. At ito nga, mukhang nainis si Road sa pagsali ni Hyrodin doon sa Grand Fleet ni Luffy. Sabi nga nito na si Hyrodin lang daw ang may gusto na sumali kay Luffy. Gusto nga daw nito na silang mga giant ay pagsilbihan itong si Luffy. Akala daw ba ng mga to na papayag sila na strongest warrior ng Elbap ay magiging sunod-sunuran sa mga mahihinang tao. Wala daw talagang kahihiyan si Hyrodin. Tiningnan nga nito si Luffy at nasabi na kita mo nga daw itong mga katawan ng mga tao na to. Ang liliit. Pero nung natingin siya kay Nami, biglang na-inlove si Road. Si Road talaga nang parang gigising na si Nami, biglang binugahan ni Road ng parang powder ang mga bida natin. Sinabi pa nito na matulog lang daw sila at magugulat nga daw ang mga ito sa pagising nila. At balik na tayo. Sabi pa ni Road na mukhang wala daw alam ang mga to sa kung nasan daw sila. Gumala at tumakas lang daw ang mga bida natin. Sa huli ay pagsisilbihan pa din daw siya ng mga to. Nagtaka naman to nang may biglang sumulpot na itim na ulap doon sa harapan niya. Ano daw yun? Hindi naman daw niya yon ginawa. Biglang sumigaw si Nami at tinawag si Zeus at pinaghahanda na ito sa atake. At ayun, inatake nila ng Thunderbolt itong si Road at dinaman ito lahat. Nakita yun ng mga tao sa paligid at nagulat sila sa nangyari. Si Luffy naman ay aatake na din at sinabi pa nito na ayaw daw niya gawin yon pero kailangan na daw nilang umalis. Bye-bye daw, Lego Kingdom. Sa wakas daw, makakalabas na sila, sabi nga ni Zoro. Dapat lang daw yon sa Sun God na yon, sabi nga ni Sanji. Sabi naman itong sila Chopper at si Usopp na sana daw Elbap na yung labas nun. At ayun, umatake na si Luffy at sinuntok yung pader ng kanyang Konggan. At nabutas na nila yung pader. Tuwang-tuwa nga sila Usopp at si Luffy nga ay nakangiti sa nakita niya. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter na naman ang nakita natin at nakilala na natin yung Sun God. Na ito nga ay si Road. Nalaman na din natin kung paano nawala ang Sunny at ang mga bida natin. Na dahil nga ito doon sa Sleeping Mist Belt. At ano kaya yung labas ng pader na yon? Elbap na kaya o panibagong problema na naman? Abangan natin yan sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na.